Nakita niya ang ginawa ng mga taga-baryo sa matandang pulube kaya naman naawa siya rito. Sinabihan niya ang matanda na sumama sa kanya at ito'y kanyang bibigyan ng pagkain at inumin. Nakaalalay pa si Sander sa matandang pulube habang naglalakad. Hindi nga nito inalintana ang mabahong amoy at nakakadiring itsura ng matandang pulube. Ang bahay ni Sander ay may kalayuan sa baryo at nung makarating na nga si Sander kasama ang matandang pulube ay agad siyang niyakap ng asawang si Vane. Pinapasok muna ng mag-asawa ang matanda sa loob ng kanilang bahay. Binigyan naman ni Sander ng 200 ang asawa para ipambili ng makakain. Samantala, naghahanda naman sa pagkainan si Sander ng 3 plato at kanin para sa kanila ng asawa niya at sa matandang pulube. Nang dumating na ang asawa niya ay agad nitong inihanda ang mga pagkain na pinili. Ito rin ay bumili ng mga gamot at ibinigay sa matandang pulube. Hindi inalintana ng mag-asawa ang amoy ng matanda pagkos ay kinakausap pa nga nila ito habang kumakain. Maya-maya pa ay nagtanong ang matandang pulube sa mag-asawa kung bakit hindi sila nanidiri dito at sumagot naman si Sander. Alam niyo po, sa mundong to, walang taong may karapatang manghusga kahit kanino. Ano man ang estado mo sa buhay. Kahit ikaw pa yung maging sino, may mali ka man o wala, Diyos lamang ang maaaring gumawa. Napangiti na lamang ang matanda sa sinabing ito ni Sander. Pagkatapos nilang kumain ay binigyan ni Sander ang matanda ng 200 para may pambili ito ng pagkain kapag nagugutom. Ang kanya namang asawa ay pinagbaon ng matanda ng tubig para di na ito mauhaw pa at tinapay. Nagpasalamat ang matanda sa mag-asawa at pagkatapos ay umalis na. Si Sander ay isa lamang construction worker at yung 500 ay ang kanyang sahod subalit wala nang natira. Ganun pa man ay masaya ang mag-asawa dahil nakatulong sila sa isang matanda na nangangailangan ng tulong. Sa pagsapit naman ng umaga ay may kumatok sa pintuan ng bahay ng mag-asawa. Kaya't bumangon si Sander para tingnan kung sino ito at mayroon ngang 2 lalaki na nagpakilalang mga abogado. Sinabihan nila si Sander na pinapapunta silang dalawa ng kanyang asawa sa mansyon. Hindi man lubos maintindihan ni Sander ang sinabi ng mga ito ay ginising niya pa rin ang kanyang asawa at sumama sa 2 lalaki na nagpakilalang mga abogado. Sila nga ay dinala sa isang napakalaking bahay. Para itong palasyo sa sobrang laki. Ang mag-asawa ay namangha ng sobra sa ganda ng bahay na mala palasyo ang dating. Hanggang sa